Yo, yo, yo! What's up? What's up? Kumusta mga tropa? And yon, welcome back sa ating channel guys. And for today, wala muna tayong review, no? So, for the meantime, apparently yung natin Facebook page natin, so na-report din tayo. So, yung ating contents, no? So, yung mga battle reviews natin sa Facebook, unfortunately, na-report tayo ni Kuya Kebs, no? So, and nag-reach out din ako sa kanya kung sakali man. Since reaction video naman yung ginagawa natin, hindi naman tayo totally, hindi lang mismong laban lang yung or clip lang ng laban yung pinopost natin. And since ako, personally, akala ko okay lang naman yung reaction video since um, maraming gumagawa, especially mga battle MCs. No? So, wala pa rin tayong na receive na response since understandable kasi syempre hindi naman tayo para pag-aksaya ng panahon. Pero nakikita ko is siguro yung or pag-reaction video or battle review man is para lang yun sa mga battle MC, no? So, I don't know. Pero sa tingin ko yun, kasi since kung talaga namang bawal talaga is dapat walang reaction video or gumagawa ng battle reviews, no? Pero anyway, ngayon, ang topic natin guys, itong medyo mainit pa to, kalalabas lang na inaabangan ko rin to, yung lineup ng Isabuhay 2026, 'no. So, nalabas na yung lineup nung isang araw and ngayong araw naman is nilabas yung, bracketing, 'no. So, ito na muna yung pag-uusapan natin ngayong araw, 'no. So, and also maglalapag din ako ng mga prediction ko na para sa akin na napipiga ko na, makakalusot or makakaabante, 'no, sa round 1. So, magsisimula muna tayo sa aking kaliwang bracket, kaliwa ko. So, alright. So, unang match-up is, Shea versus Bagsik. Tangina, ano agad, umpisa pa lang mainit-init na. So, actually, yung nilabas yung lineups, yung mga kasali, no. Isa to sa mga shocker sa akin yung pagsali ni Shea. So, hindi ko siya inexpect. And alam mo yun, na parang matagal-tagal rin yung huli kung kailan na may lumaban na isabuhay champion nag-champion tapos lumaban ulit ng isabuhay, no. So, matagal-tagal yon bukod kay Batas at saka kay Aklas yung huli. So, yun, Shea tsaka Bagsek, kalaban niya siyempre Bagsek. So, sa ano pa lang, personalan na. So, parehas sila ng strength dito, 'no. So, yung mga materyales or tingin ko magiging interesting yung laban na 'to, 'no, kasi parehas sila magpepersonalan dito. Siguro nakikita ko dito na edge lang is, kasi parehas silang kakabalik lang din nila actually, yung huling laban nila yung zoning. So, si Bagsik kakabalik lang din, si Shea last laban din niya ng zoning. So, tingin ko nakikita kong edge dito ang may edge dito si Shea siyempre knowing na sa buhay champion din siya back noong 2019. And siyempre hindi rin kumbaga kung pag-uusapan yung battle rap career niya na mas nauna si Shea kaysa kay Bagsik. So, mas lawak or mas malayo yung, I mean in terms of experience, mas lamang talaga si Shea, 'no. Pero at the same time hindi pa rin natin puwedeng isantabi si Bagsik kasi siyempre, kung nakita niyo yung pinakita din niya yung laban niya nung nakaraang zoning, 'no. So, um, may mga dinagdag din siyang flavor or arsenal sa ano niya, which is kahit papaano is, alam mo yun, maganda yung kinalabasan ng battle niya, 'no. So, feeling ko magiging magandang match-up 'to and, round 1 pa lang talagang patayan na 'to feeling ko kasi unang-una siyempre medyo malaki rin yung, pressure dito lalo na kay Shea since isa-buhay champion na siya, so mas nasa kanya yung pressure and, yun. Pero para sa akin yun nga, mas edge dito sa akin si Shea na mas makaabante, 'no. Pero tingin ko magiging dikit yung laban na 'to. So, and yun nga isa-buhay 'to, so anything goes. Hindi siya gano'n kadaling ipredikta kasi minsan ano 'to, parang yun nga, expect the unexpected pa rin yan kahit na tingin natin mas lamang. Pero yun nga, para sa akin sa matchup na 'to, kay Shea ako. So yun, pangalawa, Stock 1 versus Krega, 'no.
Ito interesting din 'to and isa rin 'to sa mga kinaabahan ko rin na match-up. Actually nung wala pa 'tong bracket, ang hirap para sa'kin na i-figure out kung sino-sino yung pagtatapatin ni Arik sa round 1 'no. Kasi ito yung pinaka-ano, tsaka kung sino yung magkakasama sa bracket, 'di ba? Um, since maraming kasali na more ma-technical talaga and yung style nila is, yun nga naglalaro sa technical, sa pag-aano, mga references, yun, halo-halo. Pero ito, Slack One versus Krega, para sa'kin, pukpukan din 'to, parehas silang technical din na bumara 'no. Meron din silang konting flavor kasi if I'm not mistaken last laban ni Krega, medyo nagta-try na rin siya mag-jokes 'no. Pero si Slack One kasi matagal niya ng ginagawa, so meron siyang technical side, meron din siyang jokes na side 'no. So mas ano siya, mas maraming rekado kumbaga yung, PS or yung arsenal ni Slack One. Pero still, iba pa rin yung caliber ng technical naman ni Krega 'no, na mas talagang intricate tsaka hindi siya gano'n ka-lazy writing or pagdating sa sulat talaga, medyo malinis, especially yung performance 'no. So, magiging dikdikan din 'tong laban na 'to and, di ko sure kung ano, actually dito itong sa matchup na 'to wala akong parehas silang para sa'kin deserving na makaabante 'no. And, siguro yun nga kay Slack One, redemption na 'to dahil sa last na, run niya na which is naging maganda naman, umabot siya ng semis 'no, pero yun. And kay Krega matagal-tagal nitong nawala, sa flip top 'no. Actually last laban niya is last year pa, hindi ako nagkakamali 2024 pa. Yung, Pakos Ganay or sa Cebu ata na event yun, di ko na matandaan. Pero, yun. So tignan na natin 'no. So pero kung pagbabasehan yung style nila mas maraming siguro in terms of, tawag nito flexibility or ano mas lamang si Slack One, pero sa technicality mas papabor ako kay Krega 'no. So pero para sa'kin dikit 'tong laban na 'to either way, Slack One or Krega. Pero feeling ko, kung, magiging gigil si Krega dito or kung, classic Krega yung papasok sa Isabuhay tournament, feeling ko mas makukuha niya, mas may edge siya. Especially siyempre again depende pa rin yan sa magiging performance nila and even siyempre yung kalalabasan ng mismong ano na. Pero yon para sa akin siguro bibigyan ko lang ng slight edge si si Krega, sobrang dikit lang. Kasi ano, ang hirap kasi niyang kung itatabi ko siya kasi yun nga, kaya dito nag-aano yung magic ng, bracketing talaga. Kasi una pa lang yung minsan ginagawa ni Boss Arik yung mga ayun tulad niyan, itong unang dalawang bracket na 'to parehas magkakaparehas sila ng style. May mga konting differences lang pero still yun nga, kaya mahirap agad siya kumbaga hindi siya gano'n kadali agad i-judge or bigyan ng alam mo yun, ng kung sinong papaboran or what not. Pero yun, slight edge lang kay Krega. Kasi gusto ko lang talagang makita na, classic na Krega yung lalabas 'no. So, dako naman tayo sa baba ng bracket, eto na. Okey, so Cruz, Kilan, 'to medyo ano din 'to, OG versus New Bloods. Si Kilan isa sa mga up and comers natin na, comedic side din 'no. Si Kilan 'no, medyo ma-jokes din siya, yun yung kanyang pinaka-arsenal. Then si Cruz din naman isa sa mga OGs, alam din natin 'yan. Pero, ma-jokes din siya and yun nga lang ang, gaya nga nung kay Bagsek tsaka kay Shay 'no, mas, may edge si Cruz in terms of experience sa battle rap and, feeling ko mas well-rounded si Cruz in a way na kaya niya mag-freestyle, kaya niya mag-multi, kaya niyang mag-jokes, eh, minsan kaya niya rin mag-technical 'no. While on the other hand, si Kilan naman ang pinakaano niya is jokes na kahit papaano meron din naman siyang technical and nagmu-multi rin siya 'no. So, dito sa matchup naman na 'to, um,
tingin ko ang magiging tiebreaker na lang dito is kung paano nila i-present yung sarili nila 'no, and kung paano nila gamitin yung mga strengths nila. Kasi feeling ko mamamain siya ni Cruz, eh, given na mas ahead siya and yung mas malamang siya sa experience 'no. Pero still hindi natin puwedeng i-set aside si Killian na kahit papaano siya, kung napanood niyo na yung kung hindi pa ata siya na-upload or na-upload na ba siya? Ah, tingnan natin, kung kasama siya dun sa Royal Rumble nila. Alam ko ibang Royal Rumble yung sa ibang Royal Rumble siya kasali, eh. Confirm lang natin, medyo dito pala, nandito pala sa'kin yung ano, ayun hindi siya kasali dun. So, hindi pa na-upload yung, meron tayo. So, hindi pa na-upload yung laban nila na Royal Rumble 'no, pero para sa'kin sobrang ganda ng performance ni Killian dun and, actually na-redeem niya na yung sarili niya in spite of maraming issue na before nung laban na yun 'no, dahil nga dun sa naging controversial na mga judging. Anyway, yun. Sana lang, para sa'kin, siguro ma lalamang dito si Cruz kung talagang pang-isabuhay yung gagamitin niyang piyesa 'no, and kung talagang, pandikdikan din. Kasi unang-una kahit na sabihin nating bago si Killian, eh, marami marami na may napatunayan na rin naman na siya in terms of yung sa mga previous matches niya 'no. So, hindi siya basta-basta gano'n kadaling um, kadaling i-take down kumbaga kung sasabayan mo lang yung gano'ng klase ng kung sasabayan mo siya sa pagpapatawa or what not. Pero, para sa'kin, ang hirap naman i-ano nito. Kasi actually ako gusto makaabante dito si Cruz. In a sense na para lang mapatunayan niya yung pagiging, veterano niya pagdating sa rap battle. Pero at some point talagang gusto ko rin na manalo si Killian 'no, makaabante si Killian. Um, Dahil nga, previously kung alam niyo kung sino nag-champion 'di ba, si Katana. So, isa siya sa mga naging dark horse nung, lineup na yun or nung buong isabuhay na yun and talagang rookie siya na nag-champion din. So, hindi basta-basta yung caliber ng mga ka-batch ni Katana 'no. So yun, tignan natin kung ma-pull off 'to ni Cruz. So, para sa'kin, ah, konti lang din kay Cruz. So, balikan muna natin yung sa taas 'no. So, sa'kin Shay sa ano and then Slack one, Krega 'no. And then dito sa matchup na 'to is Killian, Cruz, sorry, Cruz. So next sa baba naman tayo 'no, eto pinaka-interesting din sa'kin, para sa'kin, pinakadikdikan din 'to, Raffian versus Goryong Talas 'no. So si Raffian, so naging maganda rin yung last Isabuhay run niya, hindi man siya yung, tinalo siya ni, ah, ni Slack1 sa second round 'no, kaya nakapag-semi si Slack1. Pero kahit na natalo siya dun, sobrang ganda ng pinakita niya dun sa Isabuhay run na yun mula round 1 hanggang round 2. And then yung after nun, yung mga naging laban niya pagbalik niya, yung kay Saint Ice, yung kay GL, at yung recently yung kay Mzite, sobrang solid nung performance na dun. At feeling ko reading-ready na siya ulit na sumabak sa Isabuhay 'no. So, isa rin 'to sa mga nakikita ko talaga na strong contender para sa akin na mag-champion 'no. So, given na meron na siyang experience din sa Isabuhay 'no. Pero still yung kalaban niya siguro yung Talas, isa rin 'to sa mga, naging Isabuhay finalist nung 2021 or 2020 ba yun, yung pandemic. So, um, isa rin sa mga technical pagdating sa paggawa ng bara 'no. So, last battle niya, nagdagdag na rin siya ng jokes kahit papaano, sumusunod na siya ng jokes yung kay Harlem. Pero andun pa rin yung ano, ang feeling ko kasing strongest, arsenal din ni Goro is bukod sa technical niya, yun nga, yung sa mga anime references niya. Yung mga reference niya hindi rin gano'n ka
komplikado pero abot ng tao 'no, pero sobrang ganda rin talaga na kaya niyang itugma sa kahit sinong kalaban. Gano'n din naman si Raffian given na, gamer din si Raffian 'no, so, ma-anime references sila, so yun yung naging, common ground nila bukod sa technical is yung mahilig sila mag-anime reference. So, isa na naman 'tong dikdikan na naman ulit. So, this time naman sa laban na 'to, feeling ko kasi ang naging edge lang talaga magiging edge lang dito may edge dito si Raffian in terms of presence tsaka yung, delivery kung paano niya i-ano 'no, kung talagang angas, nandun yung swag 'no. Though si Goryo naman meron din siyang gano'n, pero yung sa kanya kasi sa ano, yung mas malakas siya pagka yung jab niya or yung sa piyesa niya talagang tumatama 'no, dun mo mararamdaman yung, um, hindi siya yung presensya niya dun mo siya mafe-feel na yung lakas ng bara niya. Pero yun, para sa match-up naman na 'to, ang bibigyan ko para sa'kin ang mag-a-advance dito or gusto kong mag-advance dito, para sa'kin napipiga ako, slight edge kay Raffia 'no. So, given na parehas sila ng style pero mas maraming, yun again experience wise mas lamang siguro yung Talas, pero, dito naman is yung pinagbasehan ko naman dito yung naging performance nila ng mga recent battles nila. And siguro kasi mas less yung naging battles niya, itong, zoning lang yung huli. Habang si Raffian buong 2024 talagang bumakbak din siya 'no, 2025 sorry, bumakbak din siya. So, ayun, so para sa'kin mas bibigyan ko ng edge si Raffian. So, ayun para sa bracket na 'to 'no, apat na yun, Shehi, Krega, Cruz, and, Raffian, okey. So, dako naman tayo sa kabilang bracket guys, ayun. Alright, so eto na, eto rin, napaka-interesting din ng mga sumali in matchup 'no. So, una sa taas naman na bracket, Poison 13 versus, Sensei. So, isa sa mga veterano din and isa sa mga maiinit ngayon na MC, lalo na nung nakaraang Ahon 16 'no. So, si Poison 13 galing sa pagkapanalo niya kay GL, isang isabuhay champ, 2025, 2024 isabuhay champ si GL 'no. And, Sensei naman isa sa mga up and comers na may maganda rin pinakita especially nung 'tong, zoning. So, para sa'kin dito um, mas sobrang laki ng edge ni Poison 13 given bukod sa experience niya kasi hindi ko lang sure kung pang-ilang isabuhay na ni Poison 13 'to, eh. Sa dami ng, sinalihan niya na wait lang, check nga natin. Mhm, check nga natin. Wait lang guys, Pero yun, pag-usapan muna natin habang check natin para lang ma-sure natin yung ano. So, based lang sa mga naging performance nila, on their previous, battles 'no, ang laki ng agwat din especially malaki yung nakalaban ni Poison 13 is si GL. So, malaking edge sa kanya yun, bilang, battle MC dahil isabuhay champ na yung tinalo niya. So, it means na meron talaga siyang, kayang-kaya niya na. Kasi actually sa totoo lang every sala naman ni Poison 13 talaga especially sa isabuhay, isa rin siya sa mga top contender lalo sa lineup na 'to, isa rin siya sa mga napipisil ko na umabot sa finals 'no. So, um, para sa'kin ang nagiging kalaban na naman kasi ni Poison sarili niya din, eh. Kasi kung hindi siya nakakalimot ng linya, hindi naman siya natatalo. So, yun lang naman nakakatalo sa kanya, yung makalimot lang siya. Pero kung pagbabasehan niyo yung lahat ng mga naging laban niya wala naman naging tapon, lahat naman pinaghandaan niya ng maayos. Solid lahat ng mga naging laban niya 'no. So, 2024, 2019, tama ba 2024?
So, kung susumahin, pangatlong isabuhay, run na 'to ni Poison 'no. So, ba ito 2023, 2024, 2019, teka lang, 2019, 2019, 2022, 4 na pala 'yun, 4, 4. So, panglima, kung tama bilang ko, panglimang isabuhay, hindi 2018 pa, so pang-anim. Pang-anim na sabak na 'to ni Poison 13 sa isabuhay 'no. Imagine ninyo 6 na beses niya na. So, um, again, kung makuha man 'to ni Poison 13, isa rin ako sa para sa'kin, deserve deserve niya 'to kung makuha niya 'to ngayong taon. Sana makuha niya 'no, kasi deserve niya talaga 'to. And feeling ko ito yung tamang panahon na para ipakita niya patunayan niya na ano, na kaya niyang kunin yung Isabuhay, championship. Kasi actually sa kung battle lang pag-uusapan, sa dami ng nilabanan ni Poison 13, siya yung pinakamaraming nilabanan at marami na siyang tinalo na mabibigat na pangalan. Itong Isabuhay championship lang naman champion lang naman ang kailangan niyang titulo, eh. Yun lang naman ang parang magiging, cherry on top ng career niya 'no. Pero yun, ang kalaban niya Sensei, isa rin sa mga up and comers na magaling din sa mga teknikalan. Kung napanood niyo yung mga previous laban niya, technical din yung, atake niya 'no. So, para sa akin talaga, hindi naman sa pag-aano mas sobrang edge talaga dito si Poison 13 sa matchup na 'to 'no. Pero, sana maganda yung ipakita nila parehas kasi, puwedeng yun nga, puwede anybody's ball game din 'to pagdating mismo sa mismong laban, So, hindi natin masabi kung ano magiging, result pa, pero para sa akin mas may edge si Poison 13. So, sa baba, G-Clown versus Unico. Kailan ba huling laban ni ano, G-Clown? So, G-Clown versus Unico 'no. So, pang-ilang isabuhay run na rin 'to ni G-Clown. So, 2024, 2019, 2016, 2016, tatlo na 'no. Tama ba 2019, 2024, tatlo. So ayun, nakatatlong run na si G-Clown naman sa isabuhay. So, pang-apat niya na 'to. So, pangalawa siya kay, Poison 'no, na sa bracket na 'to na maraming, isabuhay run. So, yun hindi rin siya pinalad nung mga nakaraang run niya. So, alam ko may mga first round exit din si G-Clown, eh, kung yung ano. And, medyo pagbabalik din 'to ni G-Clown 'no. So, okey din yung ano niya, tingnan natin kung magiging, maganda yung, takbo or magiging, kasi unang laban niya ano agad, eh, isabuhay 'no. So, di ko lang sure kung natin. Pero si Unico naman, kalaban naman niya si Unico, isa rin 'to sa mga naging, maganda yung naging pagbabalik nung last year. Especially nung, laban niya kay JD 'no. Kung matatandaan niyo, sobrang solid nung laban na yun. And, nagbago rin ng style ngayon si Unicorn. Parang feeling ko si Unico wala pa siya nagiging ano, eh, nagiging isabuhay, 'di pa siya sumali ng isabuhay sa first time niya, isabuhay 'no. So, ngayon naman si Unico naman, nagbago siya ng style. So, meron siyang parang nagpaka-horrorcore din siya ng konti.
Pero nandun pa rin yung pagiging technical din niya and yun nga nagmu-multis din siya. So nagdagdag siya ng flavor or arsenal sa piyesa niya 'no. And si G-Clown, yun ang pinaka ang ano kasi ang pagkakatanda ko kay G-Clown is yun nga technical multis. Yun yung ano niya, yun yung pinaka-masterpiece niya and, speed rap. So nag-speed rap din siya 'no and, tingnan natin, interesting yung interesting 'tong matchup na 'to kasi in a way na bagong Unico 'to. 'Pag napanood niyo yung, lumabas na yun yung yung Royal Rumble nila Shaboy. So sa mga di nakakaalam, si Unico at Shaboy yung pinagpipilian ata nung ano na yun, tama ba? Ayun, si Shaboy tsaka si Unico yung parang top 2 nun, dun sa kung sino man nanalo sa Royal Rumble na yun. Pero napanood niyo na, alam niyo na ibig ko sabihin kung paano nagbago siya ng estilo or meron siyang dinagdag sa estilo niya. Even yung laban niya dun sa zoning, gano'n din. So, and, kay Gcaw hindi ko sure kung anong meron siyang i-o-offer or meron siyang ilalabas na bago 'no or kung ano yung magiging atake niya dito sa Isabuhay, 2026. So, interesting 'yun. So, dito hindi ko sure kung bibigyan ko ba ng slight edge si Unico para makaabante dahil sa mas ano siya ngayon, tingin ko mas prepared siya or mas nakapagpainit na siya itong mga nakaraang laban niya 'no. Samantalang si Gcaw medyo matagal siya nawala. Hindi natin sure kung anong magiging, atake niya 'no. So, pero, yun nga sana feeling ko masu-surprise tayong lahat dun. Feel ko, meron siyang idadagdag na bago. Sana and yun nga, para sa'kin muna is, si Unico muna dito bibigyan ko sa round 1. So, dumako naman tayo sa baba. Yun, Manda Baliw versus Harlem. So, sa parehas 'tong, Joker. So, meron din sila yun yung um, si Manda Baliw yun yung pinaka-ano niya, arsenal niya or pinaka-weapon talaga niya is yung jokes. Lalo na yung ano siya, one-liner din siya bumanat, hindi one-liner siya, minsan nagwa-one to one to rin siya 'no. Kalaban niya si Harlem, isa sa mga OG, again, OG ng, rap battle especially ng flip top 'no. Um, Yun, kilala natin si Harlem so mas ano rin siya, mas mahilig siya sa mga technical din na schemes and even yung rhyme schemes niya nagmu-multis. Para sa'kin style clash 'to. So kahit papaano naman meron din konting jokes din si Harlem pero mas lamang kasi sa kanya yung ano, mas lamang sa kanya yung multi tsaka, technicals, eh. Si Manda Bayo naman purely, jokes na may konting ano rin siya, may konting sundot din siya ng mga technical kahit papaano. Pero ang pinaka-advantage niya kasi is mas, one to one to siya, eh. Minsan nagwa-one-liner lang din siya, eh. So yun yung mga medyo, alam mo yun, mga critical na arsenal din yung pagka gano'n na puro, one-liner yung kalaban ang hirap din sa sunod-sunod yung suntok nun. Minsan naman kung one to one to naman gano'n din tapos sabay jokes yung punchline 'no. So, kung pagbabasehan yung punchline counts, mas maraming mababato dito si Manda. Ano on the other hand naman, creative naman si Harlem pagdating sa paggawa ng ano niya 'no, ng piyesa niya. Bukod sa creative, meron ding, yun nga gaya ng sinabi ko technicals. So, mas marami din siyang rekado 'no. And feeling ko ito yung first ano ni 'to ba? Kung di ako nagkakamali first run 'to ni Harlem sa Isabuhay. Hindi, nag-run na siya ng Isabuhay 2022, 2021, tama ba? 2021. So yun, dalawang magkasunod na taon, 2021 tsaka 2022.
sumali si Harlem 'no, sa Isa Buhay. And naging maganda rin naman yung mga run niya dun pagkakatanda ko. 'Di ko na masyadong mare-remember yung kung hanggang saan siya umabot, pero alam ko may mga laban siya na meron siyang run na umabot siya ng round 2 I guess. Pero yun, in terms of, experience, feeling ko mas lamang si Harlem sa tagal niya sa battle rap scene. Pero si Manda Baliw kasi isa sa mga, bagong, I mean, 'di na siya bago kundi ko siya maturing na bago. So, mabibigat na rin yung mga nilabanan ni Manda Baliw pagdating sa in terms of battle, and lahat yung naging maganda yung, magaganda yung mga naging performance niya dun 'no. So, feeling ko magiging, narrative ng laban na 'to is yung talagang kung sino mag-i-stand out na piyesa, kung sino yung mas maganda yung presentation or mas malinis yung pagpe-perform nila 'no. So, para sa'kin, sa Manda Baliw Harlem, ah, bibigyan ko ng edge dito si Harlem. Because of yung experience, and tingin ko gaya nung kay Frus tsaka kay Kilan, mas namamain niya dito si, Manda Baliw 'no. Pero kilala naman 'to si Manda, hindi naman 'to nagpapadaragda or hindi naman 'to nagpapamama, eh. So, magiging magandang laban 'to, and sana yun nga, maging maganda yung performance nila parehas. So, Harlem. And eto na, siyempre huling, bracket 'no, huling match-up, last but definitely not the least, the undefeated Shaboy versus Sak Maestro, ang pagbabalik din ni Sak Maestro 'no. So, di ko in-expect na gan'to kaaga sila sa bracket na 'to or sa lineup na 'to is gan'to sila kaaga maglalaban 'no. So, first round na. So, dun muna tayo kay Shaboy. So, si Mr. Undefeated pa ngayon 'no sa Flip Top, and recently nga, um, nanalo siya Royal Rumble. And, sa mga nakapanood, nakita niyo naman yung performance ni, Shaboy. No doubt tagang kanya yun, and sobrang, ganda ng pagkaka-execute niya, and, alam mo yun, ang kagandahan kasi kay Shaboy, hindi niya kailangan ng, mabulaklak or sobrang komplikado na linya or sobrang lalim na linya. Sobrang simple lang naman ng mga tugmaan or ng piyesa niya, pero sobrang ano kasi, dinadaan niya sa kung paano niya i-de-deliver or kung paano niya ipapasok, paano niya tinatahi yung mga lines niya. Sobrang creative din, in a sense na madali din siya napi-pick up ng mga fans or ng mga audience 'no. So, mas madali siyang intindihin. Kaya nga sabi ko, hindi siya gano'n kakomplikado, hindi siya gano'n ka-technical bumara. Ang importante lang is yung mabigay niya agad yung punto niya ng malinaw, and mag-grasp agad siya ng mga tao 'no. So, ayun. And, yun, undefeated pa siya. So, medyo pressure din. Kaya kay Utol Shaboy 'no, na siyempre undefeated siya tapos kalaban niya agad Sak Maestro. So, Sak Maestro, alam niyo na, kilala na ng lahat 'yan. Isa sa mga veterano na rin sa liga 'no. So, siyempre technicals, multis, reference, alam na natin 'yan kung ano yung, kayang kayang ibigay ni Sak Maestro dito sa Isa Buhay 'no. And pang-ilang Isa Buhay na rin ba ni Sak Maestro? So, first Isa Buhay lang 'to ni Shaboy 'no, sa Sak Maestro. Alam ko na kailang Isa Buhay na rin si Sak Maestro, eh. 2023, yung huli niya yung kay Husky. 2015. So yun, dalawa, 2015 tsaka 2023 'no. So, kung skills wise or kung,
um, tawag nito, rap elements sa pag-uusapan, malaki yung pinagkaiba nila in terms of yung strengths nila. So, si Shaboy, um, creative lines na direkta and sobrang simple lang, and may mga, ah, jokes din siya talaga na solid din siya mag-jokes, papasok din. On the other hand, Sak Maesto, reference, technicals, multis. So, sobrang salungat nilang dalawa 'no. Pero still, um, parehas kasi malakas yung mga ano nila, eh, yung kumbaga yung arsenals niya parehas malakas ngayon sa modern na liga ngayon 'no. So, para siyang magiging style clash din 'to sa magkaibang perspective. Pero feeling ko naman, dahil nga undefeated si Shaboy, hindi siya magpapadaig. Feeling ko, kaya niyang sabayan yung, magiging performance dito ni Sak Maestro 'no. Si Sak Maestro naman, in terms of writing skills, sulat or what not, wala na tayong question diyan. The only question is kung, performance. Kasi alam naman natin, sa mga previous na laban ni Sak Maestro 'no, so especially sa buhay, gaya ng kay Poison, ang tumatalo lang din naman sa sarili niya is siya lang din. Kung hindi siya nagkakalat or nakakalimot ng linya 'no. So, feeling ko yun lang din naman na magiging, dilemma or magiging problema dito ni Sak Maestro is yung performance niya. Kasi knowing si Shaboy, kayang-kaya niya kasi mag-capitalize sa mga gano'ng klase ng, moments, eh. Like for example, kung nakalimot yung kalaban niya, kayang-kaya niyang ano yun, tawag nito, capitalize yung gano'n na talagang didikdikin ka niya para mas lalo niyang makuha yung panalo. Pero, interesting 'tong matchup. 'Di ko alam kung anong mangyayari dito sa laban na 'to, and para sa'kin i-ano ko 'to, kung pagbabasehan ko yung mga sa performance wise na lang, sa mga previous na laban nila, mas papaboran ko dito si Shaboy in terms of, consistency and yung, pagiging, flexible and overall, well-rounded nung rounds niya 'no. So, Shaboy, ako sa laban na 'to. So yon, tapos na natin guys. So, Poison 13, Unico, Harlem, Shaboy. So, yon. And dun sa kabilang bracket naman is Shei, Carrega, Cruz, Raffian 'no. So, that's it for, Isa Buhay 2026. And, balik tayo nito pagtapos ng round 1 'no, so para magkaroon tayo ng panibagong prediction naman. So yun, maraming maraming salamat sa pagsuporta at sa panonood. Abangan niyo yung mga susunod nating gagawing content. Siguro, tingnan natin kung battle review naman tayo ng ibang liga, pero this time manghingi muna tayo ng abisa para at least, mas ano 'no, hindi tayo magkaroon ng problema. Pero yun lang, bye for now, peace out yo, sheesh.